Hello everyone! Welcome sa aking YouTube channel. So for today's video, magkakaroon tayo ng pick a card reading and ang topic natin ay kung saan nga ba patungo ang buhay ninyo. Okay, so we have two piles here and ang una is pile A with Desert Passage, Trust There's a Divine Plan. Okay, and yung next pile natin is ito, si Take Action with Passion, si Valiant Courage. Okay? So, kailangan mamili kayo sa dalawang piles na yan para magkakaroon kayo ng clue or guidance kung ano nga bang mga posibleng mangyayari sa inyo sa mga susunod, no? So, anyways, before tayo mag-proceed sa reading, sa mga gusto pa lang mag-avail ng private reading sa akin, mas specific po kasi yung mga kasagutan doon sa mga katanungan ninyo, just message na lang po sa aking Facebook page, Readings by Elle. As of the moment, may 3K plus followers po siya. And also, ang TikTok account ko po, Readings by Elle, with 39K plus followers. So, sige, ang timestamps po natin ay nakalagay sa description box and sa comment section below. Okay, so, nakapili na ba kayo? While waiting or while picking the cards or piles, pause nyo na lang muna yung video kung wala pa kayo napipili. Okay? So, proceed na ako with pile A. Hello sa mga pumili ng pile A. So, ito na ang reading sa inyo. So, take what resonates and leave the rest. So, unahin mo natin yung sa love life ng mga pumili ng pile A. So, take note, yung iba dito is para sa inyo and yung iba naman sa mga messages is para sa mga ibang tao na mga kapanood ng reading na to. So, i-set aside na natin to ha. Trust there's a divine plan. Okay. So, love life muna tayo. Okay. So, sige. Bulat na ako ng cards for you guys. Unahin ko muna yung specific message na nakikita ko. For singles out there na mga pumili ng pile A, ang nakikita ko dito, some of you nag-wonder kayo kung is there a blessings nga ba na paparating sa inyo when it comes sa love life? Magkakaroon nga ba kayo ng partner? Huwag kayong mag-alala ha, kasi with the Wheel of Fortune card at saka ito si relationship card, Two of Cups, kinonfirm na sa inyo, yes, magkakaroon kayo ng partner. Pero, you know what, with this card, Judgment card, kasi sabi dito, have some patience lang muna. Kasi maaaring may mga kailangan pa kayong gawin or isettle, maaaring sa sarili niyo, maaaring on your career, okay? And kailangan nyo munang buuin yung emotional stability ninyo, okay, with this card. And, sa nakikita ko naman, no, some of you nagkakaroon na ng disappointments eh. And meron dito, parang kakagaling lang sa fresh breakup. No? So, huwag kayong mawala ng pag-asa. It's just that nire-redirect lang kayo. Meron pa kasi mga ibang opportunities na paparating sa inyo. That's why parang feeling ninyo yung love life ninyo is tagilid, no? Pero don't worry, meron talaga nakalaan para sa inyo. And yung iba naman dito, sa mga may ka-situationship or in a relationship, nagkakaroon ng time na nagiging defensive or nagkakaroon kayo ng mga misunderstandings. Okay? Bakit ganyan? Pero kasi yung sabi dito ng guides natin, ang guidance natin, as long as sa mga in a relationship to or may mga partner, as long as both of you is willing to compromise, no? Magiging maayos pa naman yung mga misunderstandings ninyo. Huwag kayong mawala ng pag-asa. O, diba? Marami akong manikitang fights dito, no? Yung iba naman sa inyo, meron kayong mga naging problem ni person in terms sa pag-uugali, ganyan. Magkaiba kayo ng mga, paths na tinatahak. So, because of that, nagkakaiba kayo ng perspectives. Parang feeling ninyo patapon, or parang feeling ninyo walang magandang patutunguhan. Pero kung tutusin, kaya pa namang i-save ito eh. No? Gaya ng sabi ko kanina, as long as marunong kayo mag-compromise and pag-usapan na ito ng maigi, masinsinan. No?
So, yung mga in a relationship dito, yung iba, ang message sa inyo dito, may kailangan, kailangan kayong para bang may kailangan kayong i-redirect sa mga sarili ninyo kung gusto niyo maayos yung relationship niyo with your current person. Okay? And sa mga singles out there, huwag kayong mawala ng pag-asa kasi yung iba sa inyo galing sa toxic din na past relationship. So, nagiging blockage yan for your success. So, wag daw muna kayo mag-focus in terms sa love life. Kasi meron talagang ipoprovide sa inyo. Huwag kayong mag-alala. So far for this file sa love reading, wala naman ako nakikitang any negative cards, okay? If you're wondering about cheating, wala naman ako nakikitang cheating dito. More likely, ang problems na nakikita ko dito is, yun nga, sa mga misunderstanding, or parang toxic, no, na kailangan tong iwasan, kailangan itong ayusin. Pero I can sense naman na, yung mga connections ninyo with your current persons, pwede pa tong masave and, meron pa tong magandang patutunguhan. Kumakapit lang, okay? So, sa mga iba dito nakakagaling na sa fresh breakup or papunta pa lang sa breakup, no, with your person, dahil nga ito may toxic lang talaga na nagaganap, pahinga muna. Okay, pahinga muna. Yan lang masabi ko. So, chill lang and wag niyo masyadong madadamdamin tong mga to, ha? Okay, so proceed tayo sa career reading naman. Okay. So, pile A for your career reading. Wow, Queen of Pentacles agad yung nabunot, ha? Sabi ko na nga ba pile A eh. Kaya, chill lang dapat kayo. Bakit nga ba ako napawaw? Ito kasi si Queen of Pentacles. Nilapit ko lang. When it comes to career, financial reading, Queen of Pentacles means stability. In terms sa career, meaning marami kayong mga opportunities na matatanggap. 'Di ba? Magiging maganda yung karera ng career ninyo, ng financial ninyo, no? There's a success, okay? Kaya, i-take nyo lang yung mga opportunities na nakikita ninyo. I-grab nyo na yan agad. Kasi, alam niyo kung sa ngayon nahihirapan kayo, yan yung tamang daan. Kasi yung struggles ninyo, sabihin natin na pagod kayo, marami kayong mga burdens na kinakaharap o nararamdaman, ito yung simula ng pagbabago at pag-usbong at yung pag-unlad ninyo. Laban lang daw, sabi ng guides. No, kailangan matyaga kayo, matiisin kayo. No, kasi once na nagtiis kayo at talagang ginawa ninyo yung full effort ninyo, definite, and magkaroon kayo ng lakas ng loob. May strength card kasi dito. So, the success will come to your way, guys. Sa mga pumayo ng pile A. So, akala ninyo, yung takbo ng buhay ninyo ngayon is bagsak, nagkakamali kayo. Hindi. Kasi our guides reassured you na time will come, yung mga pinaghihirapan nyo ngayon, maani nyo yan, bubunga yan. Okay, pile A. So, last is sa financial reading tayo. Kaya pala yung mga pile A, nakalagay dito. Trust, there's a divine plan. Nire-redirect kayo. Okay? Magtiwala lang daw kayo. So, financial reading for you, pile A. One card nga, dagdagan ko to. Pile A, as of the moment, ang nakikita ko, manage your finances well. Okay? Darating talaga sa point na magiging unstable ang finances ninyo. Anyways, maaning by that time na napanooran nyo to. May 5 of Pentacles here kasi.
unstable yung financial. So, ang advice dito, look for other opportunities or maaaring source of income. Okay? Pero don't worry, kahit ganun pa man, may unstable, may magaganap na, or may mangyayari na struggles in terms of financial, manage your finances well lang, and magtipid, magtiyaga, kasi there's a victory. May 10 of cups here. May 10 of cups card dito. So, it means fulfillment. Dreams that come true, or that will come true. And also, this card, six of wands, victory card yan. And the judgment. Meaning ng judgment card, ito yung mangyayari talaga sa inyo. Nakatakda ito. So, manage your finances well lang, magtiyaga lang. Kasi gaya nga ng sabi ko sa kanina, yung career reading ninyo, mare-redirect kayo sa success. And with this card, 7 of Swords, kailangan daw maging maparaan kayo, ha. Ibig sabihin ng maparaan, resourceful. Diba? Hindi pwedeng sumuko. Kung may mga utang yung iba sa inyo, kailangan gawa kayo ng paraan para mabayaran yan. Kasi kapag naipon, lalo kayong lulugmok, lalong babagsak. And sa mga naghahanap dito ng opportunities or source of income, kailangan marunong kayong maghanap, or kung wag kayong sumuko na maghanap ng mga opportunities para sa ikakaunlad ninyo. And always magdasal. Siyempre, ask God for guidance and strength para ma-overcome ninyo itong mga challenges sa inyo. Okay, so that's the reading for Pile A. So, I hope naka-resonate kayo sa reading. Good luck sa inyo, and see you sa ibang readings. Hello sa mga pumili ng Pile 2. So, here's the reading for you. Okay, so, these are the messages na yung mga ipapresent ko ng card, messages sa inyo to ng guides. Okay, so, ang napiling ito, no, take action with passion. So, set aside ko na to. So, proceed tayo muna sa love life ninyo, career, and finances. Okay, so, take what resonates and leave the rest. So, some of these cards is meant for you. Yung iba naman dito ay nakalaan para sa mga ibang makakapanood ng reading na ito. Okay. Sige, start tayo sa love life reading. Amazing tong pile to, ha. Okay, one card nga. Pansin ko lang sa mga nakapili or nakabunot ng pile 2, yung iba sa inyo, ang characteristics ninyo, Queen of Wands, nakikita kayo ng ibang tao as someone na approachable, no? Nababaitan sila sa inyo. And some of you naman, Queen of Pentacles, kayo daw ay focus sa inyong career or goal-oriented. May nakukuha akong specific card dito or specific message. Meron sa inyo na nanonood, may mga business, may, kumaga hindi kayo employee, may sarili kayong source of income. Wow, ha. And goal-oriented. So, sa mga singles out there, ang napapansin ko kasi, or pile 2, parang most of your life, sa mga single muna, unahin natin, ha, mas mag-focus talaga kayo sa self-growth and self-development. And pansin ko, meron sa inyo na mga single, lapitin naman kayo, marami nag-entertain or nag-approach sa inyo, but it's just that na parang dinidisregard nyo muna ito. Okay, parang sinasawalang bahala nyo muna, kasi mas nakafocus na kayo sa self-development ninyo. Lapitin talaga kayo, pero yun lang, kayo mismo yung hindi nag-take ng opportunity to have a partner. And sinasabi dito na, actually, it's a good thing nga daw, sabi ng guys. Kasi, yung mga pumili ng pile 2, dahil nga ganyan yung characteristics ninyo, parang di kayo sobrang nagmamadali sa love life. There will come a time na merong mag-pursue sa inyo. And same kayo ng mindset. Kumbaga, itong taong to na maging partner nyo soon, same kayo ng mindset na, kung ikaw, nag-focus ka muna sa career mo or goals mo, same din sa kanya. Yung iba nga dito, may kilala ninyo yung future partner ninyo, may kinalaman sa work. Diba? And may kinalaman sa time na sobrang busy kayo, ganun, marami kayong mga pinagkakaabalahan.
So, good thing ito, okay? And sa mga in a relationship in a relationship na nanonood dito, so, the cards are telling me na nagiging maayos daw yung patutunguhan ng connection ninyo. Mas magtatagal, long-term commitment, may union, may companionship, and nakikitaan ko talaga ng seryoso sa pile number 2. Kumbaga malinis, 'di ba? Ito nakikita ko talaga kung i-compare ko ang pile 1 and pile 2, mas malinis dito ang love reading. Parang wala masyadong sakit sa ulo, and kumbaga manageable. Kumbaga hindi may iwasan yung mga conflicts or pagkatalo, pero talagang naayos ito kasi mostly sa mga nakapili ng pile number 2, maturity kasi ang pinapairal, 'di ba? And nagkakasundo lang, ganyan, no? So, ang ganda ng love reading for pile number 2. Yan ang napansin ko. So, yan ang patutunguhan sa love life. And I can send some good news here. So, proceed tayo sa career reading for pile 2. Okay, start na ako ha. Career reading ito. Okay. Sa nakikita ko for pile 2, some of you, parang nagkakaroon kayo ng mga disappointments. Parang feeling niyo there's a slow progress kahit anong ginagawa or anong effort ninyo. May the hangman, na card dito, and si 3 of Swords. So, there's disappointments, parang feeling ninyo hindi sumasang-ayon sa inyo yung panahon. May mga plano kayo na hindi natutupad, hindi natutuloy, or iba yung nagiging outcomes kahit sabihin natin nag-take talaga kayo ng action. Pero don't worry guys, kasi sabi dito with the Page of Cups, kung ano man yung mga opportunities talaga na inaantay ninyo, in-expect ninyo na may bibigay sa inyo, paparating na yan, mga offer yan sa inyo. Some of you, may mga ina-applyan na companies or job opportunities. Nag-wonder kayo kung meron pa nga man tatanggap or mag-hide sa inyo. There's a good news, yes, meron. Some of you may kinalaman yung work or career na gusto nyong i-pursue, traveling, or hindi dito sa Pilipinas, malayo, ibang lugar, or abroad. So, matutuloy yan, okay? I-claim nyo na ito, matutuloy yung mga travel ninyo. And with this card, si 8 of Wands and Ace of Swords, kumaga, wag lang mawala ng pag-asa. Matutuloy yung mga plano ninyo in life, yung mga goals ninyo. Focus lang kayo on a positive, wag kayong sobrang negative. Okay? And so far with this card, smooth naman. Wala naman ako nakikitang any negative cards dito. It's just that na ang lumalabas dito na negative is more on yourself. Okay? So, huwag kayo mawawala ng pag-asa, ha? So, yung mga actions na ginagawa ninyo, magkakaroon din yan ng bunga, or magkakaroon din yan ng kapalit. Okay. So, finances. Financial reading naman tayo for pile 2. Wow. Ang ganda ng card, ha? May Queen of Pentacles kasi. Sige, buhat na ako. Okay, for pile 2, in terms of finances ninyo, siguro there's a lot of, yung iba sa inyo, there's a lot of burdens lang talaga sa part ninyo. Yung iba dito, breadwinner. Marami kayong iniisip, saan nga ba kukuha ng source of income? Parang nagkukulang pa. Meron naman pumapasok, pero hindi pa sapat. No? So, yung iba naman dito is, kumaga nagkakaroon ng mga, alam mo yun, mga struggles. Pero don't worry guys, kasi time will come daw ang financial ninyo.
mas magodoble pa daw yung blessings. There is a financial blessings there. And Queen of Pentacles card yung nabulot sa inyo. Automatically kasi si Queen of Pentacles, kapag nabulot yan sa tarot reading, it represents a financial wealth and development, no? So, yung iba sa inyo, may mga business or meron kayong mga ibang pinagkakitaan, magbubunga yan, magiging maganda yung flow niyan. Ipagpatuloy nyo lang with the Knight of Swords. And another advice here in terms of finances, mag-ipon daw and mag-invest daw kayo sa ibang bagay na tingin ninyo mas magiging worth yung pag-invest nyo doon, mas magubunga yung in-invest nyo, okay? So, maganda yung financial reading din sa pile number 2. Kung nakuha nyo talaga si Queen of Pentacles. So, time will come na kung ngayon, namumroblema kayo kung saan nga kayo kukuha or marami kayong mga burdens, don't worry kasi malilift up yan, mawawala din yan, and maging successful ang financial ninyo. Okay, so that's it for pile 2. So I hope naka-resonate kayo sa reading and see you sa ibang readings ko.